Alam niya kung paano paligayahin yung sarili na kahit mag-isa lang siya. Hindi dahil or hindi dumidepende sa ibang tao. Again, yan po yung matatawag din natin na independent woman. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is OFW na na-in love sa iba kahit may pamilya na sa Pinas. Okay? Or let's say may partner na rin sa Pilipinas. So ito mga utol, actually marami ding makaka-relate na ito, no? Na which is lalong-lalo na sa mga most of the viewers natin ay mga OFWs. Okay? So ito, medyo common na rin ito ng mga pangyayari na yung mga kababayan natin na pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho, pero nai-in love sa ibang tao, na which is kahit may pamilya na dito sa Pilipinas, or may partner na, may asawa, or may boyfriend, or may girlfriend. So ngayon ito mga utol ha, unang-una sa lahat, 'di ba? Is alam na alam niyo naman kung ano talaga yung pinaka-purpose ninyo kung bakit kayo pumunta ng ibang bansa. Maliban na lang siguro na sa mga single diyan. Yes, na pupunta ako ng ibang bansa, doon na lang ako magtatrabaho, malay natin makatagpo rin ako ng karapat-dapat na para sa akin na magiging partner ko. Pero based dito naman sa ating pamagat or sa topic natin sa ngayon, na which is may pamilya dito sa Pilipinas or may partner dito sa Pilipinas na pumunta lang ng ibang bansa para magtrabaho pero nahuhumaling sa ibang tao. Ito any gender man utol ha, mapatomboy, mapabakla, babae, lalaki. Diba una sa lahat is yun na nga, like I said kanina, is pumupunta kayo ng ibang bansa para sa trabaho. Kasi kung titignan natin, kung puso talaga lagi yung always nating susundin, kasi yung puso utol nandyan lang yan eh. Mapagmahal yan. Mamahalin at mamahalin niya kahit sino. Pero that's why binigyan tayo ng pag-iisip, dahil ito po yung magpipigil sa atin or magpipigil sa puso mo na uy, teka lang, mali yan, hindi pwede. Yes, kasi yung puso natin, kung hahayaan lang natin utol ha, yung emosyon natin, minsan ito pa yung magpapahamak sa atin. That's why talaga is binuhay tayo dito sa mundo na mayroon talagang utak, mayroong pag-iisip na always dapat ito yung pagganahin, ito yung nangunguna utol. Walang pag-iisip yung puso natin eh. Hindi yan nag-iisip. So again, I know na pagdating sa ibang bansa is napakahirap ng situation. Yes, kalungkutan nandyan. Mahu-homesick ka. Ito talaga yung pinakakalaban mo dito, yung homesick. So pero ito mga utol, hindi po rason na para pumasok ka sa mga dating apps or kumausap ka. Kung let's say babae ka, na kumausap ka sa ibang lalaki. No. Kasi ito ha, again, kailangan naman kilalanin nyo talaga yung mga weaknesses ninyo. Lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan. Kilalanin nyo po mismo yung weaknesses or yung mga kahinaan ninyo. Dahil una sa lahat, ako bilang isang lalaki na rin, alam na alam ko yung weaknesses ng isang babae. Kahit sabihin mo pa na, Kuya Kiko, para sa enjoyment lang naman para maaliw ako. So, hanggang pag-uusap lang naman. Pero ito mga utol yes, sa pag-uusap, darating at darating yung panahon na makasanayan mo ito. Kagaya na nga niyan, let's say nag-uusap kayo araw-araw. Habang nag-e-entertain ka kasi, imposible utol na hindi mahuhulog yung loob mo. Sa aming mga kalalakihan, yes, pwede naming mapipigilan yan. Pwede naming utuin lang yung babae, gagamitin lang. Pero kayo kasing mga kababaihan, once na ine-entertain mo yung lalaki na ito,
ha, araw-araw kayong nag-uusap, talagang mahuhulog at mahuhulog yung loob mo balang araw nang hindi mo namamalayan. And then dito na papasok na makakagawa ka na ng pagkakasala or pagkakamali. Kuya Kiko, hindi ko alam. Nakapasok ako sa ganitong situation. Ang plano ko kasi isang kausapin lang naman sana siya for entertainment, para maaliw ako, para mag-enjoy ako dito sa ibang bansa, para sa maibsan yung kalungkutan. Pero yung hindi mo alam, utol, yes, padahan-dahan po kasi na mahuhulog at mahuhulog yung loob mo nang hindi mo namamalayan habang ine-entertain mo siya araw-araw. Masasanay at masasanay ka eh. Hanggang sa pagdating ng araw is, kung hindi mo na siya makakausap ay hahanap-hanapin mo pa ito. So pera na lang kung yung lalaki ay yun lang din yung hanap niya. Ha, for entertainment lang din or may makakausap lang. What if ngayon kung i-take advantage ka ng lalaki? Yes, again, for sure utol na magagamit at magagamit ka lang dito. Kasi wala ibang mapupuntahan nito eh, kundi babalik at babalik ka pa rin sa pamilya mo. Pero ganun pa man mga utol, nagamit ka na ng ibang tao sa loob ng marriage ninyo, sa loob ng partnership ninyo, ng relationship ninyo. Hana, ito po ay matinding kasalanan din. Ito mga utol, ako naniniwala talaga ako sa karma. Huwag na huwag nyo pong hintayin na mamalasin kayo balang araw. Yes? Lahat ng sinasabi ko dito utol yes, hindi for the content ha. Ginagawa ko po ito para matulungan ko rin kayo, para maisalba nyo rin yung sarili ninyo. Dahil alam ko po na someday is mapagsisihan nyo talaga nang hindi ninyo namamalayan or hindi nyo alam kung ano yung nagawa ninyong mali. Bakit kayo nagkakamalas-malas na? Bakit may malaking problema na kayo balang araw? Dahil po yan sa mga choices na pinili natin. Sa paggawa kasi ng mali, alam naman nating mali na kung papasukin mo ito dahil may partner ka sa Pilipinas, bakit mo idediretso? Kung kalungkutan po utol yung rason mo, is hindi po yan valid reason. Una sa lahat, may mga kaibigan ka dyan. Kung babae ka, kumausap ka ng mga kaibigan mong babae. Tumawag ka dito sa Pilipinas, tawagan mo yung partner mo araw-araw. Kung may mga anak man kayo, tawagan mo yung mga anak ninyo, kausapin mo. Nandyan yung mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo utol. Pero Kuya Kiko, kasi once na kinakausap ako ng mga kamag-anak ko, puro pera lang naman eh. Maghanap at maghanap ka utol na makakausap mo. Ha, nandyan yung mga kaibigan mo. O yung iba nga dyan, isang nag-aaliw na lang sa mga laro-laro, si game sa cellphone. Pero once na pumasok ka kasi sa dating apps na may partner ka dito sa Pilipinas, dyan pala kasi utol, ha, sa pag-install mo pa lang, is dyan na magsisimula yung kalbaryo mo. Yes po. Na magugulat ka talaga balang araw. Okay to kasi hindi niya naman ako nahuli. Yes, kahit sabihin pa natin na hindi ka nahuli or hindi naman nalalaman ng partner mo dito sa Pilipinas na nagloloko ka, pero ito mga utol, tandaan ninyo. Ha, hindi po ito biro. Magtataka na lang kayo balang araw kung bakit kayo minamalas. Yes. Dahil po yan sa nagawa ninyong mga kasalanan. Na kahit hindi alam ng mga partner ninyo, lagi ninyong tandaan, may Diyos na tumitingin sa inyo sa taas. Ha, so again, kapag nandyan po kayo sa ibang bansa, marami pong paraan para maaliw kayo. Huwag lang po na makipaglandian. Go out with friends. Mag-enjoy ka, mag-shopping ka. Train yourself. Na mabuhay ka kahit mag-isa ka lang. Na kaya mo mag-enjoy. Yan po yung tinatawag na high value woman. Yes na, alam niya kung paano paligayahin yung sarili. Na kahit mag-isa lang siya. Hindi dahil or hindi dumidepende sa ibang tao. Again, yan po yung matatawag din natin na independent woman. So ganun pa man mga utol, maghunos dili po muna kayo. Sa paghuhunos dili ay ito po yung sumasagabal or ito po yung pumipigil. Yung utak mo utol.
That's why mas mainam piliin mo yung pag-iisip mo or yung utak mo. Dahil yan po talaga ang nag-iisip ng tama at mali, hindi yung puso. Once na puro puso kasi yung sinusunod mo, utol, ipapahamak at saka ipapahamak ka neto na hindi mo ginagamitan ng iyong utak or ng pag-iisip. Okay? So again ha, sa ngayon pa lang kung may partner ka dito sa Pilipinas and then may kinakausap ka na ng ibang mga tao, mapababae, mapalalaki, is hanggat maaari, utol, ay pigilan mo or iwasan mo na. Huwag mo nang hintayin na mamalasin ka rin balang araw. Yes po, darating at darating po talaga yan dyan, utol. So again, gumawa ka na lang ng tama. Kung alam mo naman na may mali, bakit mo ididiretso? So yun ang po mga utol, sana nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo lang po yung link dyan sa ilalim sa may description box ng aking FB page na Payo ni Kiko. PMS Dakilang mga utol, and then sa mga may konting katanungan lang dyan, yes, just leave a comment lang dyan sa ilalim and then sasagutin po natin agad-agad yan. Okay? Yun lang po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat po kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi